Posible na masuspinde sa Game 6 ang rain or shine forward na si Kaylan Tiongson pagkatapos sa mga matinding akusasyon na binitawan nito sa isang panayam sa Inquirer at pati na rin sa mga ibang media outlets. Sinabi nitong si Kaylan Tiongson na sinadya raw ng mga referee na ilagay siya sa foul trouble doon sa Game 5 para mabigyan ng advantage itong si Justin Brownlee. Sinabi ni Tiongson na ito raw mga referee ay kinakampihan ang Barangay Ginebra at gusto nilang masiguro na wala nang makakapigil kay Brownlee kaya siya na foul trouble agad. Yan daw ay sinadya ng mga referee. Maski itong si Jalen Johnson hindi nagustuhan yung mga tawagan. At dahil dito lumalaki yung mga usap-usapan na baka ito isuspindihin ni Commissioner Willie Marcial dahil dito sa kanyang mga akusasyon. Kaya nga tignan natin kung anong gagawin dito ng mga referee at pati na rin ng PBA dahil syempre parang diretsang inakusahan niya yung PBA na pinapaboran ang Barangay Ginebra. Tignan natin kung ito mangyayari talaga, no? Pero sa ngayon kasi mukhang wala namang tayong masasabi kung hindi frustrated lang siguro itong si Tiongson dahil natalo sila dun sa game at hindi siya nakapaglaro ng mahabang minuto. Ngayon naman, itong rain or shine ni Last of Painters, kung masuspindi si Tiongson, ang laking bagay yan dahil itong si Tiongson, yan yung pinaka main defender nila kontra dito kay Justin Brownlee. Kaya magiging problema talaga to para sa kanila. Kaya nga ngayon, alam din natin na itong rain or shine kinakailangang manalo mamaya kontra sa Barangay Ginebra dahil kung matatalo sila, tapos na ang serye. At alam din yan syempre nitong si Coach Rieng Giao at pati na rin ng mga players ng rain or shine. So yan talaga yung importante na kinakailangan nilang gawin na siguraduhin talaga na magiging maayos yung takbo nito para dito sa rain or shine Elasto Painters. Ang San Miguel Beermen naman daw at Blackwater Bossing ay nag-uusap ngayon para sa isang potential trade. Namimili ang San Miguel kung kukunin ba talaga nila si Cedric Barefield o si Dallas Panopio bilang bagong point guard. Kung sakaling si Dallas Panopio makuha ng San Miguel, willing daw silang ipalit dito si Wami Tiongson at si Chris Miller. Kung si Cedric Barefield naman, ibibigay nila si Jeron Teng. Kung hindi pumayag itong Blackwater Bossing na si Jeron Teng lang yung kapalit nitong si Barefield, baka isama nilang terra firma doon sa trade at baka maibigay rin dito sa Blackwater si Jerica Hanmisi. So yan yung mga options daw na binibigay ng SMB dito sa Blackwater Bossing. Kung sakasakali magiging maganda to para dito sa San Miguel dahil alam natin na naghahanap sila ng isang matinding point guard at mukhang maganda talaga yung maibibigay nito sa kanila kung sakasakali. Kaya nga sa tingin ko magiging mas maganda resulta nito sa SMB kung matutuloy talaga yung kanilang plano. Dahil syempre hindi naman magiging madali na palitan mo yung iyong point guard. Pero kung magagawa nila ng paraan yan, sa tingin ko magiging okay na to para sa San Miguel. At kung si Barefield man o si Panopio, tigiba ng estilo yan. Itong si Panopio, more of a playmaker yan. Taga-distribute ang bola. Samantalang si Barefield naman, of course, alam natin, scorer yan. So dito magkakatalo ngayon yung dalawa. Pero sa tingin ko mukhang magiging okay na to para dito sa lineup nitong Blackwater Bossing. Kung makuha nga nila itong si Jeron Teng dahil heavy scorer yan. Kung isasama mo pa itong si Jerica Hanmisi, makakatulong din talaga yan para dito sa kanila dahil alam naman natin na iyan talaga yung kinakailangan ngayon ng Blackwater Bossing. Yung isang team na matindi umiscore para sila naman ay magkaroon ng tsansa na makapasok na sa playoffs. Dahil yan talaga yung mukhang kinakailangan ngayon itong Blackwater para naman mabigyan sila ng mas magandang oportunidad para madire-diretso na yung tsansa nila na makapasok sa playoffs. Sa SMB naman, syempre alam natin yung magagawa ni Barefield. At ito namang Converge Fiber Xers ay ready na raw makipag-usap dito sa ibang mga teams para kay Alex Stockton. Si Alex Stockton ngayon, ang balita ay ready na raw sa wakas ang Converge na bitawan at nakikinig sila sa iba't ibang team offers. Ang most likely daw na kinukonsider nila ay yung offer mula sa Titan Ultra at sa Phoenix Fuel Masters. Yung sa Titan Ultra, mukhang bubuhayin daw ulit yung Joshua Monson for Alex Stockton na trade. Matagal na itong napapabalita at hindi pa natin alam kung matutuloy pero mukhang ito raw talaga yung pinag-uusapan ngayon. Ready na raw ang Titan Ultra na i-offer itong si Joshua Monson for Alex Stockton. Tignan natin kung tatanggapin ang Converge. Ngayon, ang isa pang pinag-uusapan, ito raw si Richie Rivero baka i-trade for Stockton. Pero recently, medyo tumaas na yung trade value nito si Richie at baka si Charles Chu magdalawang isip na pakawalan nito.
Dahil nakaabot sa playoffs itong Phoenix Fuel Masters at nakita naman natin na nagawa nila yan kahit ang daming injury doon sa kanilang lineup. Kabilang na yung injury dito kay Richie Rivero, kay Balungay at sa iba pa. Kaya sa tingin ko, ayan dito para sa kanilang lineup. Kung sino man dyan makuha nila, sa tingin ko makakabuti para sa Converge. Kung pagbabasihan natin yung mga possibilities, mukhang most likely ang makuha nila itong si Joshua Monson dahil hesitant daw talaga ang Phoenix na bitawan na itong si Richie Rivero. So sa ngayon, yan yung masasabi natin na magiging malaking possibility para dito sa Converge Fiberxers. At wag naman tayo magulat kung ito talaga itutuloy nila. Pero kung ikaw naman itong Converge, mas maganda siguro na bigyan mo na ng tsansa yung lineup na magkaroon ng tinatawag natin na major changes dito sa kanilang roster. Kaya nga sa tingin ko, kung gagawin ito ng Converge, ngayon na dapat bago mag-umpisa yung Governors Cup para mabigyan talaga sila ng oportunidad na palakasin pa yung kanilang roster at wag na sila magkaroon ng mga issues pagdating dito sa susunod pa na conference. At ang huli nating report ngayon ay pinag-aaralan daw nitong NLEX Road Warriors yung mga nakukuha nilang inquiries tungkol kay Robert Bolick. Hindi na nakapagtataka na maraming mga teams ang gustong kumuha dito kay Bolick dahil syempre magaling itong player. Pero pinag-iisipan parang mabuti nitong Elastopaint, nitong NLEX Road Warriors kung tatanggapin ito. Alam natin na may mga offers dyan mula sa, syempre, yung kanilang sister team na TNT, ang San Miguel at maski na itong Phoenix Fuel Masters at Converge. Kung ikaw naman itong NLEX Road Warriors, ang tanong dito, gaano ba katagal na build up ang kinakailangan nilang gawin? Kasi sa bandang huli dito, ang makapagdedetermine na lang yan si Robert Bolick. Kung si Bolick ay mismo mag-request ng trade mula dito sa NLEX Road Warriors, no choice na NLEX, kinakailangan nilang pakawalan si Bolick. Dahil syempre kung yung player ay ayaw na maglaro dito sa iyong koponan, abay kinakailangan i-trade mo na yan kung hindi maapektuhan yung buong team. Kaya sa tingin ko yan talaga ang magiging problema dito ngayon ng NLEX. Gumawa na sila ng trade bago mag-umpisa yung conference, nakuha nila si Shawnee Winston at in fairness maganda contribution ni Winston. High caliber import din yung nakuha nila si Cady Lalane. Naging number 1 seed sila pero natalo pa rin sa TNT. So ang tanong ngayon, ano ang mangyayari dito sa lineup nitong NLEX? Ano pa ba ang kinakailangan nilang gawing move? Ang maliwanag dito, ang NLEX kinakailangan gumawa ng paraan para mapalakas yung lineup nila. Dahil syempre si Robert Bolick, ayaw niyang masayang yung prime ng kanyang karir dito sa isang team na hindi nakakapasok sa playoffs. Tandaan natin, tinalikuran ni Robert Bolick yung Japanese B-League at yung malaking offer sa kanya para maglaro dito sa PBA ulit. Kaya ina-expect niya na dapat i-reward naman siya ng isang team na kayang magdala dito sa playoffs. Kaya nga sa tingin ko kayang-kaya talaga itong gawin nitong si Robert Bolick. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Anthony Alon, si Romeo Conchada, si Michael D, si Dexter Domer, Monde Guzman, si Katsakino Dukusin, Joshua Giray, Espeo at Rosales Family, si Malyari Mascariñas, Jonel Alagon, binabati din natin si Ronald Barbosidad, Ireneo Salangsang, si Edwin Carmona Jr. at lahat ng mga regular nating mga taga-subaybay.